Nagsimula ng mag-ikot at magparamdam ang mga kandidato ng dalawang pangunahing partido ngayong eleksyon 2013. Ang mga mula sa Liberal Party ng administrasyon nagtungong Cebu kasama si Pangulong Aquino. Isabela at Batangas naman ang inikot ng mga tiga United Nationalist Alliance o UNA. May report si Ian Cruz. Sa harap ng local leaders at mga residente ng Mandaue City, Cebu, ipinakilala ni Pangulong Noynoy Aquino, chairman ng Partido Liberal, ang ilang senatorial candidates ng administrasyon. Pero bago pa man dumating ang Pangulo, sinamantala na ng administration senatorial bets na magpakilala sa mga residente. Ako na po mismo ang nagsasabi sa inyo. Kailangan natin sila upang tuloy-tuloy nating maisulong ang bayan. Itinanggi naman ng palasyo na maituturing na premature campaigning ang pagbisita ng Pangulo kasama ng kanyang mga senatorial bets. Sabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lacierda, base sa isang ruling ng Korte Suprema, wala nang maituturing na premature campaigning. Cebu ang tinuturing na pinaka-vote-rich na probinsya sa Pilipinas. Ngayong eleksyon 2013, nasa 2.5 million ang mga rehistradong botante rito. Noong 2010 presidential elections, nanalo si Pangulong Aquino sa Cebu kahit pa kilalang baluarte ito ng Partido Lakas CMD ng nooy Pangulong Gloria Arroyo. Nag-iikot na rin maging ang mga kandidato ng UNA o United Nationalist Alliance. Ilang lungsod at bayan sa Isabela ang binisita ng senatorial candidates ito na sinamahan ni Senate President Juan Ponce Enrile. Ngayong gabi natapos ang pagbisita nila sa Santiago City. Noong isang linggo, sa Lipa City, Batangas unang bumisita ang mga pambato ng UNA. Ipinakilala naman sila mismo ni Vice President Jejomar Binay. Kinakatawan po ng UNA ang bagong politika na politikang tutulisain ang maling ginagawa pero pupurihan suportahan ang tama. Ian Cruz, GMA News.